them para makalamang sila sa mid-game. Kasi ang magiging problem mo dito, again, wala kang backline. Although meron kang Matilda na with the second EA, pero hindi mo naman dadalin yung carry doon sa likuran kasi talagang papatayin yan ng Farflax. And one thing na concern mo dito for Blacklist is yung jump ni Lunox. Kahit siya mag-isa, kaya niya patayin yung carry. Oh, tsaka minsan, di ba nakita natin yung Robidity play nga, pwede yun yung pag-agre para sa hindi ng Fireflux. Kailangan may mag-force na gamitin niya yung kanyang lightning pagdating doon sa pagtakas. Kumbaga, uy, si Rene J ay makabangga dito. Mukhang early first blood pero mag-flicker out. Cyclone ay... Uy! Okay. Okay, medyo nang psycho siya doon pero ready doon si Alien for the first blood. A little bit of an overextension there for Renjay pero okay lang naman daw. Roamer pa lang naman yun so not an issue for Blacklist International. Yeah. Na-delay din na naman yung... flag si Apex 47. Na-delay din naman yung back siya when it comes to the jungle clear pero back siya kasi yan eh. Ang lamang niya versus the Predator is mobility. So yung camp to camp, mas mabilis actually yung back siya. So papantay pa rin sila in a way. Although malaking bagay yung nakuwang first blood dito ni Apex 47. No? Pero maganda din naman na-force out ni Edward etong flicker out ni Apex 47. So in terms of aggression, medyo babawas yan for the side of Fireflux Esports and they really need to wait, sabi mo nga dito sa power spike na makukuha ni Rosa. Kasi in terms of burst potential, kahit may mahuli, etong si Apex 47, baka hindi pa nila ma-burst down kaagad. Ang ganda ng ginagawa ni Ohe, by the way, sa may bottom lane. Nakatago talaga siya dun sa may bush. Tapos magsa-sidestep. Yung skill niya, sure tatama. Yeah. Yung sa bola ng Bruno, depende. Kung makikita siya. Pero sa may top lane natin, talagang hindi tinatantanan. Dito sa may top lane, it's really more on giving your kalaban ng... sorry. Yung kalaban mo na hindi naman kami babayag basta-basta na makakapag-free farm kayo. Ito yung beauty ng meron kang Fredrin Matilda. Yung Fredrin mo talagang sobrang raid boss. Kasi ang gagawin lang niya is mag-dash, mang-taunt, mga pas ng espada. Tapos syempre basta may access siya sa Guiding Wind or yung ultimate niya, nakakatakot din labanan niya ni Farflax Esports. Grabe din nila si Edward. Edward. Tinatry dito kunin si TNZ pero magkakaroon ng tayo ng Turtle Dance. Oo, maaga nag-ulti. Pero makikita natin ngayon Predator Zone. Napapasok na dito si Rosa. Pero Retribution maupunan pa rin kay Sensui. Iba talaga ngayon yung Sensui Instincts at hinahabol pa nga dito ni Renjay. Hindi na nga sila mag-go. Pero ito na yung sinasabi mo, Midnight, tungkol kay Sensui, yung in-out capabilities niya, pati yung pagmamicro niya. As long as makuha niya yung mga comfort heroes niya like the Guinevere and the Akai, ibang klase maglaro ngayon si Sensui kahit first international tournament niya. To be fair, mahirap talaga nakawan ng turtle sa Fredrin kasi yung first kill niya, yung first kill Red 3. Sa early game, almost 2,000 damage yun. So, napakadali talaga mag-secure ng objectives for Blacklist International. Especially with Farflax Esports not having like a lot of... I mean, may crowd control sila pero wala sila masyadong pressure kay Fredrin. And medyo full committal yung kanilang mga heroes. And mahirap din i-pressure si Sensui again because of the Guiding Wind. And speaking of pressure, may kita natin si Rene J. Talagang pinapressure lang niya yung mga players dito ng Fireflux Esports. It's really more on the vision. Talagang kinumit niya yung Circling Eagle para lang sabihin na anytime pwede magkaroon ng threat. Dito against from Blacklist rather. Hindi lang basta-basta poke yung ginagawa ko, hindi lang basta zone. Mamaya pag may pumindot ng Guiding Wind dyan, pwede kayo mang-burst down eh. Ito yung advantage na nanggaling ka sa laban mula sa Onyx. Yung mga ginagawa ni Kiboy, this is very identical to what Renegade is doing right now. Every single time na may major jungle creeps, kung isang orange and purple, paparetrehin mo talaga yung jungle. Kasi ang ginagawa na ni Sensui is lahat ng green, kino-contest niya after that, and that allows you to play on the enemy side of the map. Grabe, tignan mo naman yung Guiding Wind dun, Midnight. Kahit saan mapunta si Sensui, ready etong mag-save for the Guiding Wind. Kaya naman hindi mahihirapan anytime soon ng Blacklist International if ever they would go for the aggression. Importante talaga yung mga green, alam niyo yun, kasi parang sa Dragon Ball lang yan yung mga magic beans. Yun yung nagbibigay sa kanila ng importante lakas. Pero may kita natin dito for Blacklist International, parang naiilang sa kanila ngayon yung Fireflux na mag-setup ng play. Kasi lagi nauuna si Rene J ngayon, even on those pokes, si mga Soul Bloom niya. Kaya, ayan, na-force pa. Take note na na-force na dito yung lightning ni Rosa. Medyo ang bilis mag-poke at mag-force ng Blacklist International. That's really crucial since this is the second turtle. Unang turtle, nakuha ngayon ni Sensui and they're looking to get another one. Talagang ang lakas mag-zone ni Edward dito kahit si Alien hindi makalapit. Now Blacklist International playing this to their perfection pero fire... Oy! Nakasulungin doon sa baba si OM! Sabi na, wag kang makulit
doon sa may bottom lane. Napakagandang. Sinabi na natin yun yung mga ginagawa niya kanina. Tapos habang nangyayari yun, may kita natin TNC makakuha ng turtle. Pero yung alam, meron parang set of play at pagbawi dito. Ang Blacklist International, matuton pa nga si TNC. And they wanna go for the kill dahil inaabol ngayon ni Renji tsaka Yes! UX 47 at nakahila pa nga sila. Circling Eagle kinumit just to bring down Apex 47 at nakahanap ulit ng trade ang Blacklist. Although Fireflux nakakuha ng turtle, but that solo kill onto the gold lane is very crucial for Blacklist. Grabe, ito na yung presensya ni Oheb sa gold lane. He did that with a carry laban sa Bruno. Even though Fireflux Esports was able to get the turtle, napakagandang timing with the penalty zone from the Terizla. Pero yung turn ng Blacklist International, yung so-called objective turn, yung pag-hero lock nila, talagang kailangan din ingatan ng Fireflux Esports. Considering na yung turtle, napaggamit sila ng mga spells, they had to back off. And Blacklist International, super ready pa sila lumaban kasi andun pa yung kanilang mga abilities. Nararamdaman na natin na bumabalik sa lumang form eto si Oheb. The Oheb that's very aggressive, na kaya maging independent. Despite the losing matchup dapat na nasabi natin, talagang ang may Rosa. kalamangan ngayon. Si Rosa nahihirapan mag-dominate sa mid lane. Oo, usually makikita natin yung isang Lunox na talagang gusto mo ikaw magiging aggressive. Pero Yep. dito na po-force na gamitin yung brilliance niya. Kasi ang ginagawa dito ng Blacklist International, zone mo kami lima nung nakaraan o ngayon kami naman lima magzozone sa'yo. Pinagtulungan sa gitna bigla. Pinagtutulungan siya eh. Imagine mo Lunox ka, kalaban mo, Valentina, tapos Matilda. Paano mo nga naman lalabanan yun? Oo. Una sa lahat, yung Valentina, bumabalik yung HP, binibigyan mo pa siya ng XP, kada mo poke siya. Tapos may guiding win pa, Sensui. Oh, si Sensui parang mala setup tank na. Ginamit talaga para matonk yung dalawang players dito. Oy! Ng Esports. Pero kung nakita na natin, dalawa papasok. Meron pa Circling Eagle para kay Rene J. Dalawang masastan doon, pero Torre ka na makukuha. Yun pala, it's all part of the plan. The sandwich play for Blacklist International worked to perfection. Walang nakuwang trade ang Fireflux Esports doon at lamang na nga dito si Oheb. And as the third turtle approaches, Alien nag-penalty zone into just to delay. Rosa pumasok na nga, nag-dark na light. Pero kulang ang damage ng Fireflux. Ang ganda nun. Tsaka nakita nyo, usually kapag ikaw yung marksman, mapapaalis ka eh. Si Oheb kahit wala ng buhay, nakatayo pa rin siya mag-free hit. And again, trabaho lang. Look at the carry. Diretso siya sa may top lane. Alam niya na maraming heroes papakita sa turtle. So, objectively speaking, lalamang ang Blacklist International dito pagdating sa macro kasi makakakuha na naman ng tower si Oheb. Oh, Rene J, ang ganda na mag-zone doon kay Rosa. Pero si Apex 47 na makakuha ng turtle. Nakahila naman din sila dito. Pero parang si Edward, gusto ata kunin doon si Rosa. Rosa nag-flicker in, bumalik pa nga. Boss! Oo, at mapaganda mo papatay pa nga dito si Apex 47. Meron pang brilliance para sa kanila. At aalis na dito ang Fireflux Esports. Pero Blacklist International, walang magbaback out. Dire-diretso lang. Medyo hindi tayo sanay makita na ganito maglaro si Rosa. Nasasabi natin na halos parang XP laner siya the way he zones out and dishes damage. Pero this time, medyo nagiging support. Doon siya sa mga backlines and he can't dish out the damage. Kahit hindi siya napipitas, hindi rin naman siya makapitas ngayon. Yeah, and you have to think na yung mga heroes dito ng Fireflux Esports, as much as you want to utilize it, yung mga reactions na pinaforce dito ng Blacklist International, yung mga talon ni Yue, nila Rene J, ni Edward, parang hindi makagawa ng sariling galaw yung Fireflux Esports. And may ano na rin to may psychological damage din yung mga ganitong type ng games. Kasi if you are really dependent sa mid laner mo, tapos ganito siya ka-shutdown, how do you move on? How do you move forward? So Fireflux Esports, nawawala yung kanilang movements, nawawala yung kanilang mga plano dahil talaga nagre-react lang sila sa lahat ng ginagawa ng Blacklist. Agree, nagre-react sila, tinatry nilang sumabay doon sa mga turtle takes. Although nakakuha sila ng 2 turtle takes, hindi kasi nagtatranslate to more objective Edward? takedowns eh. Pero si Edward dito, naipit. Ang ganda ng Earth Shatter, nasira sana yung potential na pwede gawin ng Fireflux doon. Na-reveal din na nandun yung mga players. So mukhang magiging maganda dito ang positioning ng Blacklist International. Actually, pwede na nga nilang sirain itong bottom lane. Yeah. Pero nagka-cut dito ang Fireflux Esports and medyo parang controlled aggression for both. Masira yung top lane dito ng Blacklist International but still, may bawi lang naman din sila doon sa may bottom lane. Ito na yung classic Blacklist body-body system na nakaka-cover nila halos lahat ng lanes na gusto nilang i-pressure. Nakita natin yung 3 heroes ng Blacklist ang galing sa bottom lane. Just make sure na walang mag-a-attempt ng kill dito kay Oheb. And nung nakita nila may 3 heroes na nagpakita sa top lane, sabi ni Sensui, okay, mid naman, bawasan natin yung heroes ko, nagpakita yung Lunox. So that ensured that they are gonna be able to push the bottom lane habang nakokontrol din nila yung mid lane. Itong body-body system ng Blacklist International, ang dami nila nakukuha ang resources dahil dito. No, tsaka ang sarap mag-push no pag meron kang Rene J?
Matilde, halos kahit saan mo kailangan pumunta, mapupuntahan mo Yeah. ng mabilisan with the guiding wind. Basta may vision sila kay Kaja, pwede mag-objective ng blacklist. At hindi mawawala ng Alien! buhay. Tinamaan, penalty zone. Pero kita nyo naman, may bawal na din naman si Yue na penalty zone din. Alien buhay pa rin doon. At medyo mapalalim. Abrasive strat. Mahalahat yung point net. Yue! Henry. At Oheb, ginakat-gat-gat na sila. Sumama na isa. Double kill na para sa kanya. Natalo man ang Blacklist kontra Onyx. Ang dami nilang natutunan ngayon and kitang-kita naman natin yung micro, yung macro plays nila talagang nangibabaw and they are securing this first turtle. Hirap na hirap ngayon makahanap ng trade ng Fireflux. Ramdam ng Fireflux dito, ang laking problema ni Sensui. Every time papasok ang Fireflux, nakaharang yung Fredrin. And even though, again, may mga bypass sila, may flicker, pwede mag-Ruby DD, si Lunox. Pero, puro frontliners kasi yung nakikita nila dito. And si Sensui, same nung game nila before, no, na kapag may pumapasok sa may bandang likuran, Alien engage on their backline with the penalty zone, si Sensui, haharangan niya yung mga susunod. Oh, at saka si Yue, kalmadong gentong muna. Gento-gento lang. Gento-gento lang Gento eh. sa Gedli. Kasi di ba usually pag nagbabalentina siya, sobrang agre talaga. Ito, Oo. inaantay niya muna yung movement ng Fireflux, saka siya gagawa ng counterplay. Yung sagot niya na penalty zone IMU din. Yep. Doon nalugi ang Fireflux. Saka, ang mahirap kasi dito sa Fireflux, no, kapag dinikitan nila yung Valentina, expect mo na mataterify ka talaga. Oo. Kasi nandun yung double first kill, and dito may hirapan actually yung Fireflux sa pag-defend, knowing na, again, may Fredrin Matilda, talagang may bossing sa frontline. Kahit nga hindi kahit hindi nga nilalapitan si Yue mismo yung lumalapit. Nakita natin pumi-flicker in na just to bring down members of Fireflux. And ngayon, slow push ang ginagawa nila ngayon para magsabay-sabay ang kanilang mga minions. Merong Lord sa baba, kukunin na nila yung nasa gitna at matitira na lang ang inhibitors ng Fireflux Esports. This is a different version of Blacklist na nakikita natin. Sobrang laki ng improvements, even down to Yue, na nasabi nga ni Chantel, kahit Valentina, aggressive pero sobrang disiplinado niya ngayon. Oh, mahirap yung, kung ako lang din, mahirap yung kokontrolin mo kasi lamang na lamang ka. Pero alam na mo na if ever magkamali ka, pwede nga mag-cost sa inyo ng pagbaliktad for Fireflux Esports. So talagang disiplina ang pinapakita dito ng Blacklist International. And ito rin yung prep nila laban kay Rosa. Kapag tinanggal mo talaga yung aggression ng gagaling sa mid laner. Kasi if you watch the previous game, the previous series against Fireflux Esports, talagang si Rosa yung aggressive dito, no? Si Apex 47, hindi na siya makapaglaro ng maayos kasi again, kakombo niya yung mid laner. And once naman na-shutdown ng Blacklist International, yung Lunox sa mid lane, suddenly yung Kaja parang bumaba yung value niya, hindi nagagamit ng Fireflux Esports. And that means reactive yung nagiging movement sila dito kasi hinihintay nila yung mga galaw ng Blacklist International. Tsaka dumadating na din tayo sa point na kahit maganda yung mga penalty zone and even pagpasok ng Fireflux Esports, nasosustain talaga dahil hinaharangan nga ni Sensui na at the same time, merong Flask of the Oasis na din si Renegade. So in terms of sustain, palag na palag ang Blacklist. And sabi nyo nga, no, with the Yue penalty zone, sarili niya, nakakabawi lalo ang Blacklist International. Pagka if ever, makita natin si Yue na ang gagayahin niya yung ulti dito ng isang Lunox, medyo alam mo na kung ano ang pwedeng kahinatnan dito ng Fireflux Esports. Yeah. Tsaka we really have to take note, Renegade talaga sobrang, pag may nakita siya, nagsisircling igit siya kahit wala siyang kakampi kasi alam niya na nasa psych niya yung kalaban. Oo. Di ba napapaatras sila na, teka lang, parang bigla magsiset up bigla. Kailangan mo lang talaga i-mirror dito yung galaw ni Kaja. As long as may vision sila kay Kaja dito, walang problema. Kasi again, dapat mag-engage si Alien. Ang dali lang for Blacklist International lumabas. For one, nandiyan laging Sensui sa frontline. Wala siyang pake if siya yung setan. Meron na siyang Radiant Armor. So hindi na ganun kalaking issue yung Lunox. And ang problema mo kasi, if you're Rosa here in this game, the only way that you engage in fights is yung Ruby DD play na walang flicker. I mean, half Ruby DD, kalating Ruby DD. Kasi hindi ka pwede mag-chaos start inning. Oo. Kasi matoton ka ng Fredrin. Napakadelikado nga at sobrang on point din naman ang mga ton si Sensui. And going back to your point, no, si Oheb ngayon, napaka-komportable. Special thanks doon kay Renegade na tuloy-tuloy yung pagzuzone niya. 3-0-0 with the carry na we expected a losing matchup laban kay Sunshine, but now Blacklist has a 6.3k gold lead and pangalawang Lord na sa kamay nila. Oh, very calculated talaga for Blacklist International. Parang babalik tayo dun sa storya nung nandun pa kanilang Royal Duo na hindi pa sila natatalo ng isang team ng 2 beses dahil in an instant, sobrang lumobo yung kalamangan nila at hindi nakakapalag ngayon ng Fireflux Esports. Gets mo kasi, parang pag nalaman nila ano yung ginagawa nila sa inyo,
babalik at babalik dun sa macro objective Aha. ng Blacklist International. Basta wala na yung mga panlason, hindi na makazone si Rosa, hindi na rin natatalonan ng XP yung gold natin, suddenly it all makes sense. And now Blacklist International, they have that tool. Si Alien dito, hindi ganun kadali para sa kanya para patayin yung carry. Basag na nga ang Tori doon sa baba, circling Eagle from Renji. Basag na dun sa gitna. Nahuli nila si Apex 47! Yung gusto mo lang dumepensa, nakuha ka pa at napatambling pa. Kaya naman tatlong inhibitor turret dito ang masira ng Blacklist International. Merong alam minion wave, pero papasok dito si Sensui. Sinasabi natin ng full front. Kaya naman Rosa? may kill dito si Oheb. Rosa. Siya may pinakamadaming kills dito sa buong M history. At papasok pa nga dito ng penalty zone. At dahil dyan, si Tienzi na lang ang dedepensa para sa Fireflux Esports. At game number 1 will go to Blacklist International. Welcome to Ubeland! Clearly, hindi to replay ng group stage match.